Surprise! Wala lang, eme-eme lang. Habang nagbababad ng paa. 'Di ba? Ay, shout out. Shout out! Sabing ganun. Kaloka yung kaninang ano ko. Diyos ko Lord, dami kong gagawin. Kailangan bukas hindi muna ako magkikeme sa FB. Kasi mag-work muna ako tomorrow. Diyos ko Lord, kaloka, diba? Iba talaga ang kineme. Kaya kailangan walang kemehan. Kemehan! Keme mo, keme niya, keme nating lahat. Ganun. Totoo ba? Diyos ko Lord, kanina. Kaloka yung pa-live natin. Pa-live? Actually, ano lang yun, eme-eme lang kasi yung live na yun. My God. Naming kine... Ay! Hello naman, friend. Kumusta naman ang hasang? Fresh na fresh ang hasang. Alam na this. Hello, Jennifer Asmolo, kineme. Hello naman, friendship. Ano nang pagganap mo sa buhay? Fresh na fresh ka na naman. Alam na. Fresh na fresh. Ano, parang galing sa dodo ng cow. Ganun. Ano nang pagganap mo, friend? Parang masayang masaya ka naman ngayon. Kasi may kineme. Ganon. Sabi. Shout out kay Miss Jennifer Asmolo ng Rambut ay ng ano ng Kaheli Street. Shout out kay Vash, kay Vash kay Vash yung anak ni ni Josephine Yanson. Shout out. Ay, sino man ito si friendship? Sinong friendship ito? Sinong friendship? Shout out sa 200,000 million viewers, eme. Sabing ganon. Ayun na nga, yung pagganap kanina, hindi talaga yun. Walang eme lang yun kanina. Friend, I'm not feeling well. Oh, talaga, friend, you're not feeling well. Oh, so sad. So sad, sabing ganon. Ayun, friend. Uminom ka na ng kineme, bumili ka na dun sa kineme, dyan sa tindahan, para makainom ka na ng kineme, di ba? Para gumaling ka na, ganon. Sabi, ay, hello naman, friend, Mary Ann. Ba yan, pagganap, ulod, kaloka. Lagi na lang may eksena. Eksenang kineme. Namiss mo na yan. Hello, Ma'am Mary Ann sa Monte Estaso. Hello, friendship. Kumusta naman ang hasang mo? Mapula pa ba? Fresh na fresh pa ba? O maputla na? Alin sa dalawa? Sabing ganon. Ayun na nga, lumabas sa tawas. May pagganap, kineme tayo nga. May pagganap daw, sabing ganon. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Namiss ko na yung kalamansi juice mo. Ay nako, friend, mahal ang kalamansi ngayon, kaya wag kang yung uminom tayo ng linggo ng kalamansi kasi yon mura, ngayon mahal na. Mahal na, wala nang murang kalamansi ngayon pag nagmura ulit, ganun. Shout out po sa SPTA officers ng Sampaloc Elementary School. Shout out! Shout out sa SPTA officers ng Sampaloc Site Tube BF Homes Elementary School. Kineme, sabing gano'n. Sabi, may pa shout out si Ma'am Mary Ann sa Monte Escaso. Sabi niyang gano'n. Shout out daw sa mga SPTA officers ng Sampaloc Elementary School, Kineme. Sabi yan, greetings from Mary Ann sa Monte Escaso. Alam nyo na. Sa mga na shoutout ha, eme-eme lang din kay Ma'am Mary Ann sa Monte, Kineme. Sabing ganon. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Naku, red na red pa rin.
Sana all. Red na red pa rin ang kineme, ang hasang. Paano yung mga hindi red? Ano nang ganap? Eh di mga ano na, mga bulok na. Mga mapuputla na. Kailangan nilang uminom ng ferrous sulfate. Ferrous sulfate, sabing ganon. May pa ganon. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Grabe yung ringtone mo. Friend! Oo nga eh, kaloka, hindi special ringtone kasi yon para sa kineme lang, ganon. Ayun na nga. Mary, o diba, special yun kasi para sa kineme, kaya ganon. Eh, wala akong choice, kundi ganon lang, pagganap laging ganon. Kaya, kaya nga swerte ko na lang pag walang pagganap na ganon eh. Kasi nga, walang kineme. Ayun. Ayun na nga, lumabas sa tawas. I-shoutout na nga natin yung mga friendship natin dito sa Sampaloc. Okay, shoutout sa Guyabano Street. Diyan kay Risa Kilingin, yung nagtitinda ng bagoong alamang. Shoutout kay Elma Bangkaya, kay Mimang, yung nagtitinda ng barbecue dyan sa Rambutan, Guyabano Street. Red dashboard pa rin ako. Ay, wala tayong magagawa dyan sa red na yan, ma'am. Kasi, ganun talaga ang kineme ni FB. 'Di ba? Walang kineme. Ganun lang talaga. Okay, shout out tayo kay Emma Pamalo Barkiz. O, 'di ba? Yung may tindahan dyan na sari-sari store. Shout out kay Miss Timbang Paris, nagtatrabaho sa munisipyo, Kineme. Kaya nga, 'di ba? Yun naman talaga yun eh. Hindi natin hindi natin makikeme ang mga dashboard na yan kasi ganun talaga siya. All we have to do is wala lang, eme-eme na lang. Kasi Diyos ko Lord, kaloka talaga yung FB, no, 'di ba? Wala tayong choice kundi gumanon lang, kumeme lang ng kumeme, mag-ana-ana lang. Ganon, sabi nga naman, ana-ana. Ano yung ana-ana? Sabi yun ni Josephine Yanson eh, ana-ana. Oh, ano yung ana-ana, friend? Ayun na nga. Oh, shout out tayo dyan sa sa Rambutan Street kay Miss Jocelyn Mangga Mendez. Oh, yung nagtitinda ng nagtitinda to sari-sari store lang. Nagtitinda ng enjoy lang natin kahit red dashboard. True ka dyan, friendship. Enjoy lang kasi wala naman tayong choice dyan sa red na kineme ni ng dashboard ng kineme na yan. Kasi, yun nga hirap nga. Ang hirap ma-achieve ng mga kineme na yan. Ma-achieve mo man, tapos maya-maya, wala na din. Pula na din ulit. Diba? Kaloka lang yung yung FB world. Ayun, shoutout kay Ana Luna Del Carmen, yung nakatira na yung nag-transfer na sa Bicol region. Shoutout kay Ate Raquel Filaritos. Ayan. Shoutout yung asawa ni Jordan, sino yung nagtitinda ng yung nagtitinda ng ng kineme, ng turon. Turon ba yun? O yung toge, lumpiang toge, kay Sandra. Ayun. Shout out kay Sandra kineme natin. Ayan. Shout out sa jowa mo, ma'am. Mary Ann sa Monte Escaso. Ay, sabing gano'n. Shout out sa mga kids mo. Ayan. Sana tulog na sila para ikaw ay focus naman sa iyong FB kineme. Tawanan muna kita, friend. Kain muna kami. Kain tayo. Okay, sige, friend. Kain ka na muna. Kain muna kayo. Take your time. Kasi kailangan yung mag-dinner. Kailangan natin mag-dinner para mabusog. Ayun. Okay. Sige na, friend. Mag-dinner ka na. So, ayun na nga ang mga kineme natin. Hello guys. Shout out kay hinaan lang natin boses natin kasi wala tayo sa wala tayo sa kineme. Kambal ni Lola. Hello, shout out sa kambal ni Lola. Kambal ni Lola. Kambal ni Lola at kambal ni Lolo. May ganon. Si Julio at si Julia, kambal ng tadhana. Naalala ko yon yung cartoons. Si Julio at si Julia, kambal ng tadhana. May kapangyarihan sila. Kineme, kailangan nilang magsama. So, ayun na nga. Hello kay Morikida ng Japan, Osaka. Ayan. Hello kay Miss Maridel Ayrante.
Hello kay Miss ah Queenie Hidalgo Reynante. Congratulations ma'am sa iyo, Queenie Hidalgo Reynante. Kasi na-unlock mo na ba? Na-open mo na ba yung ano mo? 60,000 views? Ganon ba yon? So congrats friendship. Ayan. Shout out lang tayo ngayon. Shout out kay Miss Azayang Etrazal. Shout out kay mapagmahal na ina. Shout out kay Clarissa Tenguha, yung nagpapataya ng kineme. Sabing ganon. Shout out kay Juby, yung nagpapataya ng kineme at yung mama niya nagtatahi dyan sa malapit sa school. Ayan. Shout out sa Luzon, sa mga Pilipino na taga Luzon. Shout out sa mga taga Visaya, sa mga Bisaya na Pilipino at sa mga Maranao, sa mga Muslim nating mga kababayan na nakatira sa Mindanao. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Eto na ang lumabas sa tawas. Sabi, ayun, mag-shout out tayo sa 100,000 viewers. Sabing ganon. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Hello world, hello universe, hello Philippines. Mahina yung boses natin ngayon kasi syempre kapitbahay, Diyos ko Lord. Kaloka yung pa-live natin ng kineme. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Friendship, mga katawas, mga ka-ABS-CBN, ka-A to Z, kapatid, kapamilya, ka-RPN9, ka-Studio 23, ka-CNN, ka-SMN9 Network. Ayun, kain-kain pag may time. Kumain na kayo kasi dinner na. So yung dinner niyo, don't skip your meal kasi mahirap magkasakit. And then kapag nagkasakit kayo, don't forget to take Biogesic. Walang happy sa tiyan, ingat. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Kineme, Diyos ko Lord, ang init. My God, ramdam nyo ba yung init, guys? Sobrang init. Parang ayaw mo, parang ayaw mo na. Hard to resist. Sabing ganon. So, ayun na nga. So, sabi nga, eto na nga ang lumabas sa hula. Lumabas sa hula. Ayun na nga. Diyos ko, ini pa pala yung set up nung kineme. So, ayun na nga. Ayan. Shout out kay Everrose. Everrose, kumusta naman? Ayan, kumusta naman ang 60 minutes K views mo? Ayun. Shout out sa mapagmahal na ina. Shout out kay Kate Zapico. Shout out kay Miss Evelyn Fernandez. Shout out kay Arlene Muscat. Muscat Perante. Shout out kay Arlene Perante Muscat ng ano nga bang bansa siya? Malta. From the country of Malta. Hello, shout out to Celedinho ng Saudi Arabia. Hello, shout out to Miss Laureana Amo. Shout out to Miss Rosemary Rome. Shout out sa ating mga kapuso dyan. Miss Katrina Velarde. Ayun, Katrina Navarro ng Davao City. Ayan, shout out tayo kay ano ba? Shout out kay sino ba yung friendship natin? Angel Sanchez Rubin. Shout out kay Miss Jan Ace. Yan. Shout out kay ano ba? Kay Miss Agiwas Dultra. Ayan, kay Ma'am Norma Agiwas Dultra. Shout out kay Miss Feli Alilio. Shout out kay Kanalog Katapang, Miss Kanalog Katapang. Ayan, shout out kay John Maranan. John? Ano ba yung isa, John? Ayan. Shout out sa ating mga kineme, sabing gano'n. Shout out kay Josephine Asmolo. Jocelyn Asmolo.
Shout out kay Ma'am Normita Agiwas Dultra. Good evening. Ay, hello friendship. Hello katawas, hello kapuso, hello kapatid. Shout out kay Ma'am Normita Agiwas Dultra. Ma'am, kumusta naman ang gabi mo? Ikaw ba ay nag-dinner na? Ano po bang ulam ninyo ngayong gabi? What's your ulam? What's your ulam? Sabing gano'n. Sabing gano'n. Ano ulam nyo? Ay, hello, Joanne Eroles. Hello, world. Hello, universe. Sabi ni Ma'am Joanne Eroles. Kumusta naman ang hasang, Ma'am Joanne Eroles at Ma'am Normita Agiwas Dultra? Kumusta naman ang hasang ninyong dalawa? Mapula pa ba? Pink pa ba? O maputla na? Alin sa dalawa? Alin sa dalawa? Ayun na nga. Ayun. Kumustahin natin ang shout out sa mga kapitbahay mo dyan, Ma'am Joanne Eroles at Ma'am Normita Agiwas Dultra. Ayan, 'di ba? O, i-shout out natin sila. Shout out, sabing ganon. Shout out natin dyan yung mga i-shout out natin yung mga taga, Alfonso Cavite, Kineme ba yun, Ma'am? Alfonso. Mapula pa naman. Ayun, di ba? Sana all, mapula pa ang hasang. Ay, nako. Yan. Alam na this. Ayan, ang tawag dito, fresh na fresh. Parang galing sa dodo ng cow. Sabi nga nun. Fresh pa din. Di ba? Fresh na fresh. Di ba? Sana all, fresh na fresh. Iba talaga kapag may kineme, no? Diba? May jowa. Shout out sa mga jowa ninyo. Ayun. Iba talaga ang effect. Iba ang effect ng na may mga kineme. Ayan. Shout out natin si Ma'am Rosemary Rome ng Cavite City. Diba? Kanina, parang, nga ba yung binubuksan niya kanina? Star fruit? Ay, hindi. Dragon fruit. Di ba, Ma'am, friendship mo si Ma'am Agiwas, si Ma'am Rosemary Rome? Friendship mo siya. Kanina yung reels niya, nagbubukas siya ng pumunta yata sila ng ng farm nila, tapos namitas sila, nag-harvest sila ng ng dragon fruit. Di ba, ang bongga lang, ang yaman nila. May may farm sila ng dragon fruit. Sana all, may farm. Tapos ako wala. Kineme. Ayun na nga, lumabas sa tawas na kapag dragon fruit siya. Di ba, Ma'am, kapag bihira kasi ako kumain ng dragon fruit, natatabangan ako, kaya ayokong kumain. Mas preferred ko bang kainin yung kiwi. Kasi yung kiwi, wala namang lasa, pero maasim. So, mas gusto ko pa siya kumpara sa dragon fruit. Kasi ang tabang naman yung dragon fruit. Skulord, pag hindi mo sinausaw sa kineme, hindi na magkakaroon ng ng ibang twist na lasa. At least asin, maalat. Tapos sa naman, asukal, matabang, matamis, ganon. Pwede ba, kaloka lang yung yung kanilang, pa-dragon fruit. But anyways, ang mahal kaya ng kilo ng dragon fruit dito sa Parañaque, Kineme. Yata, parang 100 ba yun o 200 ang kilo. Di ba, Ma'am? Ma'am Agiwas, naman po ulam ninyo ngayong gabi? Anong pagganap ninyo ngayong gabi? Anong dinner ninyo? Anong ulam? Skulord. Ako nga bagoong lang ulam ko kasi mahal, sabing ganon. Bagoong lang ulam ko, sweet chili bago. Ganon, sabing ganon, alamang. Ayun. Kasi nga, ang mahal ng baboy, sabing ganon. Ayun na nga, kasi nga, kailangan magtipid kasi kailangan yumaman ako. Yumaman, sabing ganon. Kailangan magpayaman para sa magandang future, sabi. Ayun na nga, alam mo, kaloka yung kaloka yung live. Ayun, kanina kasi nag-live ako doon sa work, hindi ako nagsasalita, sabi nila. Bakit hindi daw ako nagsasalita? Kasi nga, nakafocus ako sa work ko kasi may deadline ako hanggang bukas na lang yata o sa isang bukas. So, ipapanotary ko pa yun. Papanotarize ko pa. So, parang, diba, nalaloka ako sa trabaho ko. Kaya kanina, nagbukas lang ako ng cellphone pero hindi ako magsasalita. Kasi nga, hello friendship, good evening, sabing ganon. OMG!
Ano na, lobat na siya. My God, kaloka tong ano na to. But anyways, ayun na nga, kanina nga, nagbukas lang ako ng phone. Ang purpose ko lang nun is, hello, ka-friendship, ka-tawas, ka-puso, ka-pamilya, ka-A to Z, ka-ABS-CBN, ka-SMNI, ka-Studio 23, hello world, hello universe, hello Philippines, kumusta naman kayo? Gabi na. So, anong masarap sa gabi at anong meron sa gabi? O, syempre, pag gabi na, mag-dinner kayo. Tapos, mag-dinner kasama si Joe. Tapos, humigop na mainit na sabaw. Ano ba yung sabaw na yan? Sinigang. Sinigang na. Sinigang na hipon. O, diba? Masarap. Then, pagkatapos magsigang, kumain. Ano na, maghimagas na. Kumain na ng matatamis na dessert. Pagkatapos, magkwentuhan ng konti. Pagkatapos, maligo na. At ang ending, matutulog na kayong dalawa. O, diba? Ang bongga lang ng ninyo, ng bonding ninyo ni Keneme. Ay, hello ma'am, Gemini Duque. Salamat po kagabi. Kagabi ba yun? Hindi ko na naalala. Kagabi ba yun o na isang gabi? Salamat po ma'am Gemini Duque yung yung pag-visit mo the last night, diba? Ang bongga lang. Thank you so much sa inyong lahat. I really appreciate the effort and a piece of time. Thank you for a little piece of time na tinatapon, sabing ganun. So ayun na nga. Kanina nga, nung binuksan ko yung phone, nag-live lang ako. Ay, hindi naman, oo nga, live na nga yun. Kaso lang, hindi nga ako nagsasalita. Kasi nga, sabi nila, bakit hindi ka nagsasalita, friend? Kasi nga, bawal. Office hours yun. Tapos, bawal akong mag-vlog. Binuksan ko lang yung phone ko, just to parang wala lang, kineme lang yun. Kaya hindi ako nagsasalita. Kasi nga, yun lang talaga yung purpose ng magbukas lang. Tapos trial lang yun. Parang, lang yun, parang try lang na hindi ako magsasalita. Pero yun na nga yun. Kaloka, B-I-N-G-O, kineme. So, ayun na nga. So, ang purpose lang nun is, i-open ko lang siya pero hindi ako magsasalita, hindi ako magbablog kasi nga nakafocus ako doon kanina sa ini-encode ko kasi may deadline ako. 'Di ba, ma'am, Ma'am Norma Agiwas Dultra. Ayun. So, kaya walang keneme, walang talk, walang boses bihira kasi malalaman nila na nagbablog ako so kailangan hindi ako magsasalita para safe, hindi ako Actually, mga 1 week pa yon. After 1 week pa ulit ako babalik sa normal na pagbablog ko. Kasi nga, tapusin ko muna yung mga reports ko. Kasi kailangan ko mag-submit. Mag-submit ng report sa DENR. Kasi requirements ng company namin yun na mag-submit kami ng report sa Department of Energy, Department of Environmental and Natural Resources. O, diba? DENR. So, ayun na nga. So, no choice, ganyan. Gustuhin ko magsalita kanina, pero hindi ako pwedeng magsalita. Nagsasalita naman, pero hindi yung katulad na ganito na as in, ito ang sinasabi ko. Pero kanina, quiet lang. Tapos, so, lang, super tuldok-tuldok lang nung kineme na ang tawag doon? Keyboard. So, ayun. Ikaw, ma'am, Ma'am Normita, ano namang sa'yo, ganap? Anong pagganap mo naman ngayong gabi kanina buong mag-araw? Ano naman ang mo? Ano naman ang mga achievements mo ngayong araw na to, ma'am, na-accomplish? Ayan. So, ano namang mo? May business po ba ikaw, ma'am? May business po ba kayo? Ano po bang ninyo, mga, ang sa buhay, pinagkakaabalahan? So, ayun na nga, mag-shoutout muna tayo sa ating mga sa ating mga ka-friendshipan. Ayan. Magpasalamat tayo sa mga ating mga OFW. Ingat-ingat po kayo dyan sa ibang bansa kasi mahirap ang kalagayan ninyo. Ang swerte nyo na lang kung kayo ay napapapunta sa isang magandang employer, tapos maganda ang treatment sa inyo, ang trato. So, 'di ba, parang yon, bonus na lang yun sa inyo. I mean, dapat gano'n naman talaga ang mangyari sa inyo. Dapat you're always in a good hands ng employer ninyo. So, yon, lagi kayo dyan mag-iingat kasi medyo risky ang inyong pag-abroad, ang inyong mga, dyan, status sa, sa ibang bansa.
So, dahil sa inyo, isa kayo, ay tarang top notcher yata kayo, o isa, number 1 kayo sa nagpapalago ng ating ekonomiya. Kasi 'di ba yung pagpata-transfer nyo ng mga dollars na kino-convert sa peso. So 'di ba, sobrang malaking bagay 'yon. Kaya umuunlad ang economic ng Pilipinas because of the Pinoy OFW working abroad. Kaya kayo, mag-iingat kayo. Kaya wala naman kasi tayong choice minsan eh. Dahil nga sa sobrang hirap dito sa Philippines, maghanap ng work, wala namang available talaga ng mga work, nag-aagawan pa sa work. So, sometimes we decided to go abroad to go outside countryside kasi nga 'di ba ang hirap talaga ng employment dito sa Pilipinas. Okay lang naman kami, salamat. Yes, Ma'am Joanne Orole, shout out sa inyong lahat, sa mga kapitbahay mo, sa jowa mo, sa mga ganon, sabi ganon. Ayun na. Ayun na nga. Ma'am Normita at saka Ma'am Joanne Aroles, kayo po ba ay mga mag-OFW po ba kayo? O ex-OFW na kayo? O OFW na kayo currently? Ay, si Ma'am Dultra, dito lang yan sa Cavite. Ikaw, Ma'am Jen Aroles, heto, plancha habang tambay sa bahay mo. Dito ka pala sa Pilipinas, hindi ka pala abroad, hindi ka pala working abroad, hindi ka pala OFW. Kuwait. OFW from Kuwait. Akala ko naman nasa bahay ka ninyo tapos kasama mo yung mga kids mo, family mo, eneme. Nandun ka pala sa OFW ka pala, Kuwait. Ayan, shout out sa ating mga Pinoy OFW na nagtatrabaho sa Kuwait. Ingat-ingat kayo dyan. Buti ma'am, no, hindi mahirap dyan ang hindi masyadong mahigpit sa Kuwait. 'Di ba? Nagpa-plancha ka ngayon ng mga damit ng ng employer mo. Oo. Buti mabait, ma'am, no? Ma'am Joanne Eroles. Bisitahin ko nga mamaya yung yung page mo, ay yung profile mo. Tsaka si Ma'am Agiwas Dultra. Ko nga, bisitahin ko nga tapos i-share ko yung mga nyo mamaya, yung mga ang tawag dito, mga videos at saka mga reels. Ayan. Kung hindi pa kita na-follow, Ma'am Eroles, i-follow nga kita mamaya. Ayan. Talaga, OFW ka pa lang. Buti nga ma'am, no? Okay naman, medyo napaswerte. Oo, buti, how lucky you are. How lucky you are, ma'am. Kasi 'di ba yung ating ibang OFW, minsan nagiging hindi maganda yung kanilang standing diyan sa pag-abroad nila. But anyways, gano'n naman, basta lang. I mean, siguro let's do your part. Just do your part. Dapat gawin lang nila yung part nila bilang OFW. Be a good person kasi yun naman ang importante, maging good. Tapos yun na nga lang. Tapos mag-pray lang kay Papa Jesus kasi 'di ba gano'n naman talaga. Oo, gano'n naman talaga. Kailangan maging pag masyado kasi tayo ay pag very hopeful kasi tayo, yung masyadong malakas yung paniniwala natin na malakas yung pag-asa natin na magagawa mo yun, ma-accomplish mo yun, ma-achieve mo yun, 'di ba? Ang laking nun para sa sarili. Kumbaga nagbibigay talaga yun ng strong determination, yung kumpiyansa or yung tinatawag na tiwala sa sarili. Ayun. Diba? Nagpa-plancha ka ngayon. So, ibig sabihin, kung matatapos ka, dahil silk yata yung mga damit nila, diba ma'am? Eroles? Silk yan pag magpa-plancha ka. So, dapat, parang low heat lang yata yan. Medium heat. Kasi maano yan sa heat baka masira, masunog, ganyan. Sensitive pa naman yata yung mga silk na, nila, mga clothes, ganyan. Ayan. OFW ka pala, no? Si Ma'am Agiwas Dultra lang ang hindi sabi niya, B-I-N-G-O. Sabi niya, bingo. Sabi ganon. Steam lang. Steam lang. Walang kineme. Okay, at least safe
safe kasi steam lang. Akala ko yung plancha, yung normal na plancha katulad dito sa atin. O 'di ba? Nakaloka lang. Ayun. Ma'am Johnny Roles, matagal ka na nag-ano? Tsaka si Ma'am si Ma'am Dultra. Matagal na po ba kayong nagre-reels? May mga ads na ba kayo? Kasi ako wala. Wala naman talaga. Wala naman talaga ako eh. I mean, ayun. Diyos ko, suntok kaya sa buwan yung dito, magkaroon ka ng stream ads. Napaka tagal ng process. Sobrang tagal. It takes time. A lot of time na pwede mong i-google, sabing ganon. Kumbaga, ibigay. You know what? The good thing about FB lang kasi is nagiging, yung alam mo yung just for fun, kung if you want have some fun, ito yung pwede mong hello, shout out sa 200 million viewers, sabi. Ayun na nga, alam nyo ba, ang kagandahan lang sa FB world, pag hindi nyo nilagay sa isip nyo na ang target nyo ay mamomonetize kayo, kikita kayo. Ang target nyo lang is parang just for fun. Maganda talaga ang FB world kung just for fun ang gusto ninyo. Kasi, all you have to do is magpo-post ka lang, anything, randomly, kung ano lang yung gusto mong i-post, diba? So, yun lang yung kagandahan. At saka naaaliw ka talaga sa mga ibang mga videos, sa ibang libangan lang din, iwas homesick. Yes, totoo. Totoo niyan. Totoo talaga. Actually, marami namang platform, social media platform na pwede tayong magtingin, magsali, maaliw. Kasi lalo na yung mga OFW natin, totoo yan na homesick. Yung mag-work ka dyan, tapos meron ka ditong loved ones. Pero kasi syempre, di ba, ang buhay gano'n naman talaga. Mas malaki talaga yung percent ng nagsasacrifice tayo para sa loved ones natin. Kasi kung hindi rin naman tayo magde-decide na gawin natin yon. Kasi unang-una, hindi lang naman yon para sa sarili mo, kaya mo yun ginawa eh. Though, yes, unang-una para sa sarili, yes, oo, kasi gusto mo makaranas ng magandang, medyo maayos-ayos, halimbawa, kung sa bahay, magandang bahay, masarap-sarap na pagkain, kung if ever, tapos mga wants, yung medyo luho, yung mga ganon, magagawa mo yan eh kung may work ka talaga, especially sa abroad. But then, hindi lang din naman sarili yung iniisip natin kung bakit tayo nag-a-abroad, diba? The reason why we are decided to go countryside is kasi naisip din natin yung halimbawa nanay tatay natin or mga kapatid natin, gusto natin magpaaral sa mga kapatid or sa mga pamangkin kung wala na tayong magulang, or especially magulang, kasi magulang kung nakikita natin na parang kailangan ko mag-abroad kasi gusto ko ma-provide ko to sa magulang ko. Diba? Ganun naman yung mga target ng mga I really don't know. Yun na kasi naisip ko. Or else, kung halimbawa, kung may asawa ka na, may mga kids ka na, ang target mo talaga doon is, halimbawa, kung wala kayong sariling bahay, makakapagbili kayo ng sariling bahay. Kung naman, sa mga anak naman, makakapagpaaral kayo ng mga anak. So, diba? Ganon ang mga tina-target naman or ini-aim ng isang OFW. Bihira naman yung sabihin, kung single ka, sarili mo lang iisipin mo. Pero, but then, may parents ka pa rin, iniisip mo yun. Kung sa sarili, better kasi ang gusto mo lang, kung matalino ka namang tao, bibili ka ng bahay for investment. Bibili ka ng mga jewelries, mga alahas for investment. Bibili ka ng mga house and, tawag dito, mga properties. Mga properties katulad ng mga halimbawa, mga lupa, mga paupahan, yung mga ganyan, mga business, mga properties. 'Di ba? Pampaaral sa anak ang reason. Okay. You have you built you have family already. You have already a family. Okay, that's nice. So, yun talaga kapag may asawa ka na, may anak ka na. Actually nga, ang una mong naiisip is yung para sa anak yung asawa, hindi na nga ganun ka. I mean, pan-second na lang yung asawa kasi ang pinaprioritize ng mga nanay, yung mga babae, yung kanilang anak talaga is tayo kasi sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, very important sa atin yung education. So, as much as possible,
gusto nating pag-aralin yung mga anak natin or mga kapatid natin kung wala tayong anak. 'Di ba kasi yun yung dito sa atin, napakahalaga sa Pilipinas ang educational attainment, napakahalaga nan. Pero sa ibang bansa kasi, hindi naman yan ganon ka. Although mahalaga yan, pero kasi sa kanila, hindi naman ano yan eh, yung education, importante sa kanila, magtrabaho, yung ganyan. Tapos yung education, kahit elementary lang or kahit high school lang, sapat na. Tapos sa atin kasi, big deal yan, yung kailangan degree holder ka, yung fame, kinikilala ka, yung ganyan. Achievements, yan, mahalaga yan sa Pilipino eh. Pero sa ibang bansa hindi, doesn't matter kung nagtapos ka o hindi, importante. Pag pumasok ka ng trabaho sa kanila, tatanggapin ka. Kasi yun lang naman eh, hindi ganun ka, kasi yung sa office yun, kailangan talaga magtapos yung sa office sa kanila. Pero sa ibang bansa, the more na mataas ang pinag-aralan mo, the more na maganda ang magaan ang trabaho mo kung nag-o-office ka, mababa ang sahod sa ibang bansa. Pero sa ibang bansa, kung mahirap ang trabaho mo, constructions, mga nasa crew, yung mga basta mahihirap na trabaho, yun yung malaking sahod. So kaya sa kanila, hindi ganon ka-important kung degree holder ka or whatsoever. Important is, pag nag-apply ka at saan ka suitable, doon ka talagang natatanggap. Dito kasi, the more na wala kang pinag-aralan, hindi ka matatanggap. Kasi nga, importante dito, may tinapos. So, 'di ba? So, ganun yung difference, ganun yung pagkakaiba ng dalawa. But anyways, at the end of the day, ang sa huli lang din naman na mangyayari niyan is better kung pinag-aralan, nag-aral ka. Kasi pagdating sa pakikipag-usap, sa conversation, panalo ka. I mean, makakasabay ka kasi you're more knowledgeable rather than others, ganyan. So, yun yung advantage nun, yun yung bentahe nun. So, yun yung kagandahan nun. Kaya mong makipag-communicate, whatever, whoever, ganyan. Sa atin yon, ganun yung standards natin. Kaya kailangan gusto nating nagtapos tayo, mataas ang pinag-aralan natin. Pero ang ending pa rin naman, pag kahit mataas ang pinag-aralan, tapos wala naman trabaho, tambay lang din naman. Ay, just, diba ka? Naloka. Kaloka lang din naman. Anyways, parang tapos magiging taong bahay ka lang din naman, 'di ba? Parang nagiging useless minsan yung pinag-aralan kasi hindi nagagamit din, hindi rin nagagamit sa tamang paraan. I mean, parang ganon, basta ganon lang 'yon. Unless talaga sa ibang bansa ka, skilled ka man o hindi ka nagtapos o nagtapos ka, lahat ng meron ka, kakayahan, abilidad, pinag-aralan, talino, galing. Pag dinala mo yan sa ibang bansa, siguradong pasok ka sa banga. O 'di ba? Tanggap na tanggap ka doon. Pero dito sa Pilipinas, Diyos ko Lord, tumambling ka na lahat, nag-aral ka na lahat. Walang trabahong magaganap. Walang available na trabaho, 'di ba? Suntok sa buwan, agawan pa ang trabaho. Kaya mas maganda talaga din na napupunta ang Pilipino sa ibang bansa kahit kasi gamit na gamit nila ang kanilang talento, galing, talino, sipag, tiyaga, pagiging skilled. Kung hindi man sila graduate ng kineme, at least skilled ka, pasok ka na sa banga nila, 'di ba? So yon. Hello, shout out sa ating mga kineme. Kineme, sabing ganon. Ayun na nga. Kaya yung mga OFW natin, shout out sa 200, 100, sabing ganon. Ayun. Eme-eme lang tong Diyos ko Lord, itong palive na to na kineme ni FB. Anyways, ayun na nga, yung mga ating OFW, sobrang sakripisyo yan nila, no? Imagine mo, halimbawa, yung mga nanay, tapos may mga anak sila, iiwanan, halimbawa, ang anak nila parang 1-year-old pa lang, o di kaya 2 years old. Kailangan nilang magsasabihin nila sa asawa nila na lalaki, o mag-abroad muna ako, ha? Kasi ayaw naman mag-abroad ng lalaki. Or else, kung wala naman kasi talagang kakayahang mag-abroad yung lalaki, di mag-abroad talaga yung babae. Diba? Ang sakripisyo yung para sa nanay, yung kanilang iwan yung mga anak. Pero wala ka nga magagawa. Ganun talaga ang buhay sa Pilipinas eh. Kailangan mo magsakripisyo dahil ang katumbas talaga ng sakripisyo, yun talaga yun. Yun talaga ang katumbas nun. Paghihirap para sa pera, para sa sinasabi nilang magandang future. Kasi yun naman talaga. Diba? No choice ka rin naman kasi. O sige, pag hindi ka naman umalis, tumambay ka,
magiging marites ka lang dyan. Tapos wala ka naman makukuha trabaho. Pero mas maganda na rin nga talaga yon. Kasi pag nag-a-abroad, tumitibay ka, lumalakas, tumatalino, lumalawak ang kaalaman, lumalawak ang experience, dumadami ang experience, tumatatag ka bilang tao, nagiging ano ka, nagiging exemplary ka, exemplary, yes, nagiging huwaran ka para sa iba, yung kasi, yun, nade-develop na yung kung ano man yung good things sa'yo, nakikita na ng iba, and that's why ina-idolize ka nila. Na sabi ko, ay, gusto ko rin mag-ganon kasi kaya niya. Gusto ko rin mag-ganyan kasi nakaya niya. O, diba, yung mga ganon, nagiging good example ka sa kanila. Or the exemplary, yung tinatawag na the good exemplary, parang ganon. So, ayun na nga. Kaya, yung mga yung, ewan ko lang din yung iba kasing OFW, na pag nag-work sila sa abroad, kung kanilang mga partner, kumikeme din, di ba? Parang, napapabayaan yung mga anak, kineme, kasi nga, Diyos ko, kuba-kuba ka na doon kakatrabaho sa abroad, tapos yung kineme mo, yung partner mo, ang dami naman kineme sa buhay dito sa, kung saan yung kineme nila na iniwan. Diba? Parang nakakasad lang din minsan. O diba, ma'am, Joanne is Eroles? Diba? Kasi totoo. Kaya kailangan yung sana yung mga partner natin, ako OFW din. ayun na nga, yung mga OFW natin, yung sana naman yung mga partner nila in life, maging good naman sila, maging faithful, maging honest. Dahil maging honest, sabi nga, wala naman perfect para maging honest. Wala rin naman perfect na tao para maging faithful talaga. I mean, dumadating talaga yung air trial. Okay lang ang asawa ko, may trabaho din siya. Alright, 'di ba? Better 'yun kasi maganda 'yon kasi yung iba kasing mga asawa ng OFW na Pilipino, wala rin naman silang trabaho, sa bahay lang din talaga sila nagfo-focus. Which is kung gano'n, nagtatrabaho yung husband mo, yung partner mo, tapos ikaw meron din sa ibang bansa. Di maganda para at least mabilis kayo makapag build ng bahay, makabili ng mga investment, hindi masyadong hirap para sa gastusin sa pag-aaral, lalo na pag nagpapaaral na ng college. Tapos halimbawa, pag medyo marami pa kayong anak, parang ganon, ayun, talagang kailangan talaga, dalawa ang nagtatrabaho. Kasi pag isa lang, kawawa talaga yung isa. Kasi magkano lang naman ang sahod ng isa. Tapos daming anak, bibili ng bigas, ang mahal na ng bigas, kuryente pa, tubig pa. Kung halimbawa nagte-tuition fee, nag-aaral sa private school. 'Di ba? Kumusta naman, tumbling ka talaga sa pagbabayad, private school 'yun. Kung public, ayan, sapat-sapat lang, pero still pag marami ang pinapag-aral mo, ay nako, ang hirap pa din kasi marami 'yun, sabay-sabay. Yung mga office supplies nila, yung mga school supplies. 'Di ba? Yung ulam na nga lang, magkano ang ulam? Mahal. Bali, 150, 200, 250, saka isang ulam lang yun isang kainan lang yun. How much more 3 times a day kakain? Diba, napakamahal. Kaya dapat talaga, dalawa ang nagtatrabaho kasi nga ganun. Tama, tumbling. Diba, tumbling sa private ang anak ko. Diba, kasi ganun naman talaga. Kapag nagpapaaral ka sa private, Christine Joy Figueras, shout out. Kineme, shout out. Ayun. Diba, totoo naman, kapag nagpa-private ka ng school ng anak mo, ay nako, talaga kailangan mo mag times 2, double hard ka talaga. Hard, kailangan you must earn hard talaga kasi ay, Diyos ko, mamaya, halimbawa, 3 ang pinapag-aral mo sa private. Kumusta naman ang 3 mong pinapag-aral? Halimbawa, ang tuition fee mo na ay 35,000. Good luck naman, times 3. Kumusta naman ang, naupa, panang bahay, tubig at kuryente. Diba? Kaloka. Diba? Kaloka talaga yon, yung ganon, yung may private ka ng pinapag-aral,
nagbabayad ka pa ng paupahan na bahay, tapos may kuryente ka pa, tubig. O diba, kumusta naman ang, ano mo, kumusta naman ang gastusin mo, diba? Kaya winner ka lang din talaga kapag na-survive mo yan, pero mahabang panahon yan para ma-survive mo yung gastusin ng private na pinapag-aral. Pero, alam nyo ba, pero kung ang anak nyo is matalino naman talaga, matalino ha, yung sinasabi kong deserve na matalino. Kasi hindi kasi lahat ng tao o ng bata matalino. So kung matalino naman yung anak mo na pwede namang pumasa sa scholarship, hindi na kailangan mag-private. I-public na lang, tapos i-public na lang, tapos yun, kung matalino naman, go na lang doon para maka-less ka ng bayaran, di ba? Ay, ay, hello! Hello! Ay, baka hello talaga. Hello, shout out to Jennifer Millar Roses. Masakit din sa ulo. Correct, masakit talaga sa ulo magpaaral ng private. Diyos ko Lord, kaloka talaga. Hello, Miss, shout out Miss Jennifer Millar Roses ng Sampaloc Avenue. Tumbok na paglabas mo ng Purok 3. Ayan. Kung gusto nyo bumili ng masarap na milk tea, high quality na milk tea, pero masarap na milk tea at affordable na milk tea, 49 pesos lang yun magi-start, tapos pataas. Ayan, dyan kayo bumili sa tindahan ni Miss Jennifer Millar Roses sa Titan Milk Tea Shop. O, diba? Ayun, nagbubukas sila 1:00 ng hapon hanggang 12:00 ng gabi. Ayan, buti pa yung ano nila, milk tea, hindi nagbabago ng lasa, yung quality. Sa iba kasi, dito yung mga kalaban nila, nakatikim ako, nag-iiba talaga ang lasa, pumapangit, chumatsaka. Hindi talaga, hindi na masarap. Hindi, pero yung kanila consistent. Kung ano yung i-request nyo, pwede nilang gawin. Halimbawa, gusto nyo magpabawas ng sugar, ng tamis, pwede. Kung gusto nyo namang dagdagan, pwede. Kung gusto may standard, pwede pa din. Just consult them. Kaya consult them, sa ganon. Jennifer, tati. Mali na naman, nyeta talaga, Ayan, masakit din sa ulo. Yes, sa Tatin yung pangalan ng tindahan ni Miss Jennifer Millar Roses. Ayan. Oo nga, friend, Jennifer, yung ano, pumapangit na talaga. Nakabili ulit ako ng ibang milk tea sa ibang tindahan. Ang tsaka ng lasa na, hindi na standard. Pero yung sa'yo, standard pa rin talaga, hindi nagbabago. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa iba, bumili sa'yo kasi nga standard ang lasa ng ano mo, hindi nagbabago. But anyways, ganun talagang buhay. Parang jowa lang din yan, nagbabago. 'Di ba? Sabing ganon. Ngayon, mahal ka, bukas hindi na. Sabi. Ayun na nga, ang lumabas sa tawas. Kaya yan, yung mga OFW natin, sobrang sakripisyo yan nila para lang magkita ng pera at makapagpaaral ng anak. Diba? True. True talaga yon, Kineme. So, ayan. Kaya kapag OFW, talagang mahirap yan, sakripisyo. Diyos ko Lord, alam mo yung parang yung 2 years contract mo, 3 years contract na yata ngayon dati 2 years. May ganon. Yes, may ganon. May ganon yung friend, friend Jennifer Roses. Sa 15, bibili ako sa iyo ng milk tea. Sa 15, bibili ako sa iyo ng milk tea. Pag sahod lang, ganon. Sa sahod lang, syempre mahirap lang tayo. Kailangan pag sahod lang tayo bibili ng mga bagay-bagay na gusto natin. Hindi yung gusto na mahal, gusto yung mura lang, affordable. Kasi syempre yung pera natin, hinahati-hati lang natin yan. Hindi naman kasi yan, hindi man nadaling kita yung pera, no? Diyos ko, Lord, kaloka. Ayun nga, yung pamangkin ko nga, eto nga ang kwento ng pamangkin ko, yung maliit, yung 10 years old na grade 3 ba yun? Grade 4. Yung allowance nila sa school na binibigay ng, mayor, school Lord, yung 1,000, pinambili lang ng Jollibee, tapos ubos na, Jollibee lang. Sabi ko, kaloka kayo sabi kong gano'n ang galing nyo maglustay ng salapi ang hirap-hirap kitain ng pera, kinain nyo lang 1,000 sa Jollibee, isang araw lang, isang beses lang, inubos nyo yung 1,000, samantalang ako nga, ayokong halos kumain ng Jollibee kasi ang mahal na, promise guys, kahit na nagtatrabaho ako at sumusweldo ako, hindi ako basta-basta kumakain sa fast food sa Jollibee, hindi ako basta-basta kumakain kasi iniisip ko yung budget, hinahati-hati ko yan
Kaya kung makakain man ako sa Jollibee, yun ay dahil gustong gusto kong kumain. Yung nagki-crave talaga ako. Yung parang I can't resist the amoy, the lasa ng Jollibee. Sobrang nami-miss ko yung product ng Jollibee. Ayun, naaano talaga ako. Doon lang ako kumakain. Pero sabi, tapos mag-i-spend ako ng 1,000 for only for isang upuan lang, makakain ako sa, hindi no, hanggang 200 pesos nga lang ang kinakain ko sa Jollibee or maximum of 220, 250 yun. Pero sa kanya, 1,000, kinain niya lang sa Jollibee. Grabe, diba? Yung nanay, eto pa yung nanay, okay lang sa kanya, binigyan mo ng anak mo ng 1,000, ginastos lang lahat sa Jollibee. Hindi mo na lang bigyan ng isang, alimbawa, 100 pesos. O di kaya, kasi 'di ba yung 100 pesos binigay mo sa kanya, yung 800, 900, marami ka pang magagawa sa 900 pesos. Pwede mo pa ibili ng asin, ibayad sa ganito, ibayad sa kuryente, sa tubig, ganon. May pambili kayo ng sibuyas, kamatis, hindi yung binigay mo na ng 1,000, kumusta naman? O tapos na, wala na. O 'di ba, hindi rin nag-iisip. Kailangan kung matalino kang magulang, ang pagbibigay mo ng ano sa anak mo, hindi naman siya yung magugutom, hindi mo rin naman dinedeprive. Ang pagbibigay doon, sakto lang yung pera. Tansyahin mo, tingnan mo kung ano yung pwede sa kanya na gastusin lang. Halimbawa, eto, bumili ka lang yan. Ito lang ang pera natin. 100 pesos lang sa'yo. O di ka 50 pesos lang. Kasi may kanin naman tayo doon, may pagkain naman sa bahay. Ito, extra lang yan. Ganon ang pagpapaliwanag, hindi yung pag sinabing pahingi ako ng 500, pahingi ako ng 1,000, bibigay mo naman, diba, kumusta naman ikaw? Ang hirap-hirap kita ng pera, binibigay mo lang ng ganun-ganun lang. O diba, hindi mo ba naisip yun? Hindi, katuwiran siguro ng ibang magulang, sabihin, okay lang yan, minsan lang naman yan, kaya binigyan ko na ng 1,000. Still, hindi pa rin maganda, hindi pa rin maayos yun, hindi pa rin maganda yun. Kasi tuwang-tuwa siya sa 1,000 pesos, pwede naman siyang matuwa sa 100 pesos para lang, kasi may kanin naman sa bahay ninyo, may ulam naman. Baga sakto, hindi mo kailangan bigyan ng maraming pera. Ikaw na magtansya kung ano lang yung sapat para sa kanya. Huwag mong bibigyan ng mas marami kasi unang-una, hindi pa siya nagtatrabaho. Ang mga bata, pag hindi pa nagtatrabaho, naiisip lang nila yan, gumastos ng gumastos. Kailangan nyo silang disiplinahin sa paggastos. Kasi nga, kayo na nagtatrabaho ang naghihirap dyan. Huwag nyo ikakatuwiran sa iba na okay lang, minsan lang naman yan. At saka, hindi yon, hindi pwede yung ganun na minsan lang. Kailangan yung minsan na yon, konti lang, para maramdaman nila na, oo nga, kailangan natin magtipid. Siguro kaya ito lang yung binigay ng nanay ko, ng tatay ko, 50 pesos or 100. Kasi nagtitipid kami, wala kaming pera. O di kaya baka may iba pa kaming babayaran, may iba pa kaming importanteng bibilhin. Yun, kailangan mag-sink in sa isip nila yon. Kailangan matatak sa isip nila yun na ganun ang explanation dapat ninyo na marami pa kayong pagkakagasusan, magbabayad pa kayo ng ganito, may bibilin pa kayo mga sibuyas. Ganon dapat, hindi yung sasabihin nyo, okay lang, minsan lang. Parang may mali doon sa okay lang, minsan lang. Hindi naman yun eh. That's not applicable. Practically speaking literal. Ang tawag doon? Ano nga ang tawag doon? Talk, kineme. Ano nga ang tawag doon? Yung, ano ba yan? Yung practical na talk, ano nga ba yon? May isa na sa dulo ng dila ko, kineme. So yung ganon, hindi rason yung sasabihin minsan lang. Alam ninyo yan, lalo na kung pinagdaanan nyo yan sa buhay na alam nyo na mahirap kitain ng pera. Huwag kayo masyadong maluwag pagdating sa pera. Huwag nyong i-spoil ang tao sa pera. Dahil para maramdaman nila na mahirap talaga ang buhay. Hindi nyo dahil pinaparamdam ang hirap. Pinapaintindi nyo lang na mahirap ang buhay na kailangan magtipid. Yun. Ayun, real talk. Yes. Yes, friendship, Jennifer Miller Rosas. Real talk yung sinasabi ko. Kaya kayo, magulang, pag sinabing, I want to buy a new phone. O gano'n, tapos iPhone pa. O di kaya yung pinaka-latest. Diyos ko, magkano ang mga pinaka-latest? 40,000, 30,000, 20. Good luck naman ta sa isang phone. Alam mo yun, samantalang ang titingnan mo lang naman, call and text, tapos konting FB, yung mga gano'n, hindi mo kailangang mamahalin ng kineme. Lalo-lalo na pag estudyante pa lang o wala pang trabaho, hindi nyo dapat ini-spoiled. Saka na, para maintindihan nila, ganito ang gawin ninyo, ito lang ang pwede kong kinemes para sa inyo.
para nagsisink in sa isip nila. At the same time, para ma-realize nila na pagdating ng araw, pag malaki na sila, meron na silang trabaho, maiisip nila yung nakaraan nila, babalikan nila na, kaya pala ganito, kahirap. Kaya pala ganun lang binibigay sa akin ng parents ko na na pera, amount of money. Kasi nga, eto na, nararanasan ko na ngayon na ang hirap ng magtrabaho, ang hirap ng kumita ng pera. Kailangan yun, at least madadala nila yun, maiisip na nila yun. Babalik na sila sa nakaraan na yung realization, nag-i-sink in na sa isip nila. Diba? Ay, hello naman, Joy Tike, hello! Ay, Kumusta naman? Nandiyan ba yung mama mo, Keneme? Moral lesson with. Diba? Sabing ganon. Oo, kailangan talaga yon kapag estudyante. Hindi dahil sa ayaw mong bigyan yung tao, yung bata o yung anak mo. Hindi dahil sa ayaw mong bigyan. Ang gusto, inaano mo lang, kumbaga, inaano mo, dinidisiplina mo pagdating sa pera. Kasi pera yan pera napakahirap kitain, promise. Kaya kailangan. Ngayon pa lang, pinapractice nyo na silang magtipid. Pinapractice nyo na, pinaparealize ninyo sa kanila na mahirap kitain ang pera. At ang pera, marami pa yung dapat paggamitan. Halimbawa, may utang ka. Bayaran mo muna yung mga utang mo para pag dumadaan ka sa daanan, sa kalye, pag nasalubong ko yung inutangan mo, hindi ka mahihiya, hindi ka nakatungo ng ganyan kasi nahihiya ka na may utang ka, hindi ka nakakabayad. So, imbis na binigay mo doon sa anak mo na ganito ang 500, 1,000, hindi naman yun magugutom, hindi naman yun makikeme kasi may kinain naman. Pwede namang pag-uwi kumain na lang o di kaya bigyan mo ng 50-20 yung ganyan. Sapat na yun, sobra na nga yun I mean, pag importante lang, alamin mo kung ano yung importante para bigyan mo siya ng pera kung kailangan importante dahil dun lang mo yung bigyan ng perang malaki. So, diba? So, hindi ka ngayon mahihiya sa inutangan mo kasi nagbayad ka muna ng mga utang. So, ayun nga ang kailangan doon. Imbis na magamit mo pa yan sa iba pang bagay, binigay mo na sa anak mo na ang laki-laki ng perang tas binili niya lang lahat ng fast foods ng pagkain. O diba? Ay di hati-hati lang. Kailangan unahin yung mga importanteng bagay. Nagiinom. Ayan, shout out sa friendship. Nagiinuman pala kayo, Keneme. O diba? Diba winner lang nagiinuman. Anyways, ayun na nga, lumabas sa tawas. Sabi mo sa kanya, magpaka-keneme siya dyan. Magpaka-keneme. Sinong kainuman, be? Si papa mo? Ayun. Kaya yung kayong mga OFW natin, tapos eto pa, sabi nila, yung ibang OFW, pag umuwi, wala na daw pera, hindi kasi nakapag-ipon sa ibang bansa. Out muna ako. Okay, sige, friendship, Joanne Aroles, out muna ka. Mga katawas ka, puso ka, pamilya ka, friendship. Yes. Yesterday, today, and tomorrow. Alright, sige. Thank you so much sa time, sa kapirasong time. At least, nag-drop by ka. It's an honor for me to see you on my live. Alright? Okay, thank you so much. Ayun na nga, ang sinasabi sa tawas. Ito na nga lumabas sa tawas. Diba, yung mga kwento ng mga OFW natin, sinasabi nila, pag umuwi na sila sa Pilipinas, wala na silang pera. Ang dala na lang nila yung plane ticket nila, yung pamasahe nila pauwi, pabalik, pauwi dito sa Pilipinas. Kasi, yung mga sahod nila, ina-advance na nilang padala sa Pilipinas kasi para pagawa ng bahay, pambayad ng utang. Ang ending, out muna ako, friend. Okay, sige, friendship, bili ka muna. Magtinda ka muna sa tatin na tindahan mo ng milk tea. Okay. So yun na nga, yung mga OFW, pag uwi, wala daw pera. Kasi nga, in advance na nilang pinadala na nila sa Pilipinas, pambayad ng utang, pangbili ng ganito, kasi nga naman, siya lang nagtatrabaho sa kanila, inaasahan siya na nag-abroad. Tapos, ang mangyayari, ang ending pa, pag uwi niya, yung bahay, yung isang kwarto ng bahay nila nakasanla na sa ibang tao, tas iba na nagmamay-ari. O diba, kumusta naman ang hasang? Diba? Tapos pag-uwi, iyak-iyak kasi wala siyang ang inaasahan niya na ipagawa na yung bahay, nakabayad na ng mga utang, nakabili ng keneme. Ayun, tapos ang ending, wala din naman pala, hindi naman pala nakaipon. So, lesson learned. Kailangan, kung magpapadala ng pera sa Pilipinas,
yung at least 1/4 lang ipapadala mo, tapos itatago mo na yung 3/4. Para yung 3/4, pag balik mo sa Pilipinas, marami kang dalang pera para magamit mo kung magnenegosyo ka, 'di ba? 'Di ba yun naman talaga yon, para kung ayaw mo nang bumalik sa ibang bansa, lalo na kung ano ka na, nanay ka na, stage mom ka na, hindi mo na kailangan bumalik kasi kung may rami kang naipon. Tapos kung single ka naman at ayaw mo nang bumalik sa ibang bansa, hindi yun nga ang mangyayari. Hindi ka na babalik kasi nakaipon ka na ng maraming pera. Pero kasi sa Pilipinas, hindi ganon. Walang ganon. Bihira yung ganon. Bihira yung ganon na nakakapag-ipon ng kinemeng madami. Kasi nga padala, sabi ng kapatid, ate, pambayad ko ng tuition fee. O di kaya, ate, nanay, kailangan ko ng tuition fee, pambayad. Pambili ko ng sapatos, pambili ng bagong cellphone. May project kami ganito, magta-travel kami, magtutour kami sa... Pati ba, magbabayad ng kuryente, ng tubig, kineme, yung ganon. 'Di ba? Kumusta naman ang hasang ng OFW na na pumunta ng ibang bansa? O 'di ba, tumatumbling talaga sa sa they asking more. Kaya pahingi po ako pampadibo. Pampadibo, sabi ganon. Pahingi po ako ng pera pang tuition fee, yung mga ganon. 'Di ba? Kaloka. Pahingi po ako pang birthday, yung ganon. So, 'di ba, hindi kasi nila naiisip na yung OFW, kahit na kuba-kuba na yung kakatrabaho sa ibang bansa, hindi sila nag-iisip na, hala, kawawa naman yung mama ko doon o yung papa ko doon. Hala, kawawa naman yung ate ko doon na nag-work siya doon. Okay ba siya doon? Kumakain ba ng maayos? Yung employer niya ba? Yung amo niya ba? Maganda ba? Maayos ba sa kanya? 'Di ba? Mamaya hindi nga nila naiisip yun kasi ang gusto nila, next month po, pambayad ko na ng tuition fee. Next month, kailangan ko na magpalit ng bagong sapatos kasi luma na, sira. Mga ganon. Tapos, hindi, ayaw pa nang mumurahin. Gusto pa may brand. O, diba? Nakakaloka. Kaya kawawang-kawawa talaga mga OFW natin working abroad. Kaya guys, kayo, maging kayo sa buhay ninyo, maging matalino. Though, mahirap maging matalino. Ganon. Parang jowa lang din. Mahirap maging matalino pagdating sa jowa. Papipiliin ka ng jowa. Ayun na nga. Ang sinasabi, kailangan maging matalino din talaga tayo pag nag-iisip. Kasi minsan, pag hindi tayo masyado nag-iisip ng mas maganda, hindi nagiging maganda ang resulta, 'di ba? Kaya kawawa talaga yung mga working. Katulad ko, working ako. So, yon. Katulad ko, working ako, nagtatrabaho ako. So, ako, iniisip ko na lang din na kumuha ako ng mga insurance para pagdating ng araw, hindi masyadong mahirap para sa akin. Especially kung mawawala na ako, 'di ba, sa Earth. Mawala na ako sa Earth. So, kung may insurance ako, may magagamit sila pagdating ng panahon na hindi, ibig sabihin, hindi lang sarili ko ang iniisip ko, kaya ako kumuha ng insurance kasi para sa kanila yung pagdating ng araw hindi sila mahirapan sa sa makukuha nila sa pera, 'di ba? So, yun na nga. Alright. So, ayan. Shout out sa lahat, and then, alright guys, I have to end this live. I have to finish this live. So, thank you so much for your participation tonight, and hope to see you on my next live edition, probably tomorrow or anyways, and randomly. All right, thank you so much, and have a great evening to all. Ingat, and thank you so much. Thank you. Bye.